So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende po yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo, saan sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, palang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating babalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang mga malinformations na ipinapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga DBS Black mga kababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi kapag hayaan natin sila na lagi pang naninira araw-araw kay BBM, sa Marcos Sessions, sa katagalan mga kababayan, ang kanilang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So, dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So, magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, syempre, alam na ho nating lahat na kung saan, iti-check muna natin dito kung sino yung mga kapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. So, nandito sa lista mga kabayan, ang nanguna po, si Robel Ferrer Official, meron siyang 73 lahat ng mga comments mga kabayan. Nandiyan po sa listahan si Ma'am Shane Sibal, 64 lahat ang mga comment, Eduardo Cardera, 55 lahat, Army Lagaso, 31 lahat, and Viben MRS, 30 lahat ang kanyang mga comments mga kabayan. So again, sagkasamas po sa ating mga keyboard warriors. Siyempre, acknowledge rin po natin ating mga channel members na sila si Jose Benjo Inopiques, Gold Digger, Eva Ponsalan, Pusong Inami, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fizz Calante, Raceta Rowell, and Bia Bibar. Pasalamatan rin po natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pangkalamansi ni Sir Ivan. Thank you kay Sir Danilo Agpawa na bigay sa atin ng 50 pesos. Thank you so much. At syempre kasama rin po natin ngayong araw ang mga membro po ng Blessed in Christ by Grace Church. Nandiyan po ang mga membro ng Jesus the Restorer Church International ni BP Nes Marcaida. Hi to all the members of JEL or Jesus is Lord. Thank you so much. At syempre ang ating mga early birds mga kabayan, nandiyan po kasama natin si Mama Recres Hernandez from North Carolina. Hi to Lita Magna from North Carolina, also mga kabayan. So marami pala tayong mga viewers dito na mga taga North Carolina, USA mga kabayan. Thank you so much. And also hi to Ma'am Rosalinda Ilopre na nandyan sa Jeddah na nagtrabaho po dyan sa Dr. Suleiman Hospital. Hi to Gemma Ramirez, Brian Baltasar, Olivia Lupiga Lake, Milet Cartalia from New Jersey. Hi to Betty Bautista from Aloha, Hawaii. Nandiyan po si Leonardo Manansala, Delfina Barriondo, and Matt Romeo. Okay, so isa po sa ating pag-uusapan ng araw mga kabayan kasi nga marami kong nabasa doon po sa Twitter, sa Facebook, or even here sa YouTube mga kabayan kasi nga ang mga maka-Marcos, ang mga loyalista na nawagan ngayon, sumabog mga kabayan, nagpalabas sila, naglang hinanaing po, even me, included me mga kabayan, naglalabas kami ng aming hinanaing dito po kay Senator Amy Manotok. Sakto ba? Manotok. Sabi ng kabayan, Sir Ivan, huwag mo na tawagin na Marcos, Manotok daw yan. So tayo po nanawagan po kay Senator Amy Manotok na kung saan na bakit po siya nagaganyan makabayan? Isamantalang, di ba, Marcos siya. Pero nakita natin dito, at saka klarong-klaro makabayan, very obvious talaga kung saan siya dito nakalagay ang kanyang simpatya na wala dito sa mga Marcos, bagkos doon po sa kay Kibuloy at saka sa mga Duterte makabayan. Kitang-kita ho natin yan. Like for example, hindi niya kaya po ipagtanggol po si PBM makabayan na
halos araw-araw, hindi lang halos, talagang araw-araw po na binakbakbakan, talagang sinisiraan po ng mga ibang vlogger, na mga anti-Marcos, at saka lalong-lalo na ngayon mga kabayan, sa issue po kay Kibuloy, binakbakan po si PBBM. Di ba meron po din nakita po na doon po sa rally na isinagawa po sa Liwasang Bonifacio, rally po ng mga membro po ng QOGC mga kabayan at saka yung Laban Kasama ang Bayan. Nakikita natin po sa balita na kung saan si Ka-Eric mga kabayan, hinikayat niya yung taong bayan, sabi niya taong bayan daw, saka hindi na daw nagustuhan po ang ginagawa po ni BBM, gusto nila na mag-step down na sa kanyang posisyon po si BBM bilang Pangulo at gusto nila na papalitan po ni BP Sara si PBBM mga kabayan. Yan po ang kumalat ngayon na video ni Ka-Eric mga kabayan. Pero alam niyo ba, meron po siyang ginawa rin po doon na sabi na kung saan hindi po ito nagustuhan po ng gobyerno mga kabayan, lalong-lalo na ng mga Marcos. Ipapakita natin mamaya. So balik po tayo doon kay Senator Amy Manotoc na kung saan bakit hindi niya po kaya po ipatanggol si PBBM na samantalang kapatid niya mga kabayan. Lalo na sa issue po, 'di ba, kay Kibuloy, 'di ba? Kitang-kita natin dito na yung 'di ba, sabi niya na meron siyang utang na loob sa mga Duterte, meron siyang utang na loob po dito po kay Kibuloy mga kabayan. Kaya nga 'di ba nung nilapitan na siya ni Senator Robin Hood Padilla para po mag-sign po sa letter po na objection for the cite of contempt kay Kibuloy na yung ginawa po ni Hontiveros kabayan, di ba nag-sign kaagad itong si Senator Amy Manotoc? Kasi nga hindi siya nagdalawang isip dito, kasi nga sa isip ng kabayan, ito pong aking ito pong address na dito, kasi nga masasayangan siya sa mga boto po na kayang ibigay po ng grupo ni Kibuloy na na sa darating po na next election mga kabayan, nasasayangan siya. Samantalang bakit niya hindi iniisip, saka hindi niya iniisip dito na yung grupo po ng mga loyalista, Marcos, mas marami pa po kaysa mga membro po ng QOGC mga kabayan. Di ba nakikita ho natin doon po sa nilabas po na report ng Census 2020 na hindi naman po umabot po ng milyones mga kabayan. Milyones, hindi po umabot po ng milyon mga kabayan ang bilang po ng grupo ni Kibuloy. Samantalang ilang milyon po yung mga loyalista mga kabayan, ilang milyon po yung mga Marcos, tapos ipagpalit lang po niya doon po sa ibang grupo na kung saan na feelings natin at sabi rin po niya na meron siyang utang na loob mga kabayan, di ba? Kaya nga maraming nagsasabi dito at saka siyempre nakita natin yung mga kabayan sa mga comments po sa comment section na sabi nila ikakampanya daw nila na hindi na daw iboboto po sa Senator Amy Manotoc ng mga loyalista mga kabayan. Tingnan nyo, sinabi na ho yan mismo na malulista, ayaw na nila na iboto na itong si Senator Amy mga kabayan. So ngayon, mamaya mga kabayan, may ipapakita ko sa inyo na isang netizen na sumabog talaga. At saka marami siyang sinabi dito kay Senator Amy Marcos kasi nga hindi niya nagustuhan doon po sa statement niya inilabas ang kanyang rason na kung saan bakit siya nag-sign kaagad sa objection letter for cite in contempt kay Kibuloy. Sabi niya magulo kasi daw. At saka sabi niya na dapat daw pag-isipan pa ito, dapat imbestigahan pa, naawa daw siya kay Kibuloy kasi nga kinunog na makabayan. So yan po hindi nagustuhan po sa isang netizen na mamaya papakita natin po ang kanyang video makabayan. At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitawan dito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, syempre, kakumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan rin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalist. At syempre, nandyan rin po makababayan nating DDS all over the world. Hard rin makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat sa Unity Team supporters. And of course, thank you so much sa ating returning viewers, mga supporters ng Sir Ivan, mga Sugarsting Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kabayan, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa Sing Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel.
At before na mag-start mga kabayan, syempre, welcome po natin ating mga viewers po ng mga Pinklawan or mga Dilawan. At saka nandiyan rin po ating mga kababayan po ng mga ok-ok sa Lipo na mga kabayan. Kasama naman natin dyan dito At saka nagmamasid po lagi kay Sir Ivan. So anyways, una po sa ating pag-uusapan mga kabayan, well dito muna tayo sa good news na kung saan yung Bagong Pilipinas Serbisyo Fair pumunta po doon sa Oriental Mindoro mga kabayan. Syempre, libo-libo po na ating mga kababayan po nakabenepisyo at nabigyan po dito ng tulong galing po sa ating gobyerno. So for more details, let's watch this. Libo-libong Pilipino ang dumagsa ngayong araw sa inilunsad na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Oriental Mindoro. Bukod naman sa sektor ng agrikultura, nagbigay rin ng tulong sa mga Mindoreño ang ilang ahensya ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Live! Luisa? Dominic, nabigyan ng malaking tulong ang mga magsasaka at mga mangingisda dito sa Oriental Mindoro ngayong araw dahil nga yan sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Dahil dito sa Oriental Mindoro, agrikultura ang pangunahing kinabubuhay ng ating mga kababayan. Pagkatapos dumaan ang matinding unos mula ng maperwisyo dahil sa oil spill noong nakaraang taon, bagong problema na naman ang kinakaharap ng mga taga-Oriental Mindoro. Ramdam na kasi ang tagtuyot sa ilang mga sakahan sa probinsya ngayon, kaya napeperwisyo na ang mga palayan na pangunahin nilang pinagkukuhanan ng hanap buhay. Tulad ni Nanay Eileen na wala pang ang 1 ektarya ang sakahan pero problemado na sa tagtuyot ngayon. Kaya naman, nang makatanggap ng 5,000 pisong ayuda ngayong araw, labis ang pasasalamat niya sa gobyerno. Apektado po, hindi po masyado siyang makauhay. Dahil sinukuha po ng init na naman po, baha. Lagi pong baha. Nung matan naman po, init naman po ngayon. Maraming salamat po, Madam. Sa lahat po ng kawani. Ang tulong na tinanggap ni Eileen, isa lang yan sa mga programa ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair para sa mga magsasaka sa Oriental Mindoro na apektado ng El Nino. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez, marami pang tulong na nakalaan ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair para sa epekto ng El Nino. Hindi lang ayuda, mayroon ding mga patubig at makinarya. El Nino, sa mga oil spill, at dati mga kalamitan na nangyari dito sa ating bansa. May inihanda na rin ayuda at tulong ang gobyerno para mag-aakapan ang epekto ng El Nino. Nangunan dyan ang ating Department of Agriculture, Department of Labor and Employment, at Department of Social Welfare and Development. Kahit sa mga mangingisdang naapektuhan, may nasa higit 500 ding makakatanggap na mga bangka. Meron ding fingerlings na ipamamahagi ang BFAR. May tulong din tayong ipapaabot sa 9,000 ng mga biktima ng oil spill na makakatanggap ng 1 buwang ayuda mula sa Dole Tupad Program. 274 million ang pondo ng BPSF para sa agrikultura. Pero maliban sa agrikultura, may iba pang sektor na nabigyan din ng ayuda na in cash at in kind, kaya aabot sa 585 million o higit kalahating bilyong piso ang tulong at serbisyo na hatid ng Caravan sa Oriental Mindoro. Sumatotal, 265 na programa mula sa 42 na ahensya ang inilatag sa probinsya. Pinuri naman ni Speaker Romualdez ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong maghatid ng tulong sa publiko. Nakita natin na malayo ang marating kung anong ang gobyerno ng taong bayan ay nagtutulungan. Ito ang pangako po ng aking mahal na Pangulo, President Ferdinand R. Marcos Jr. At patuloy tayong mag-iikot at maghatid ng tulong hanggang sa marating ang bawat sulok ng Pilipinas. Samantala, bukod naman sa pagbubukas ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, may mga iba pang uri ng ayuda na ipinamahagi ang gobyerno sa Calapan Oriental Mindoro. May Cash and Rice Assistance Distribution o CARD program na nabigyan ng halagang 2,000 pisong cash at bigas ang nasa 2,000 benepisyaryo. May mga magsasaka naman na nabigyan ng tig 2,000 piso sa ilalim ng Farmers Assistance for Recovery and Modernization Program. May nakatanggap din na 3,000 benepisyaryo ng tig 5,000 piso mula sa Sibol para sa mga nais magbukas ng negosyo. At may nas 2,000 estudyante ang makakatanggap ng 2,000 pesos mula sa AIX at 15,000 pisong cash grant taon-taon sa ilalim ng Tulong Dunong Program.
Pinangako naman ni House Speaker Romualdez, hindi ito programang isang beses lang isasagawa sa probinsya dahil kahit wala na ang caravan, ang programa ay magseserbisyo pa rin sa publiko. Dominic, hindi naman natatapos ngayong araw itong Bagong Pilipinas Servisyo Fair dahil mamayang gabi ay meron namang kasiyahan na kaunti na ihandog para sa mga taga-Oriental Mindoro. Magkakaroon ng live band at meron ding mga kilalang mga artista na pupunta rito para magpasaya sa ating mga kababayan. At bukas ay meron pa rin mga booth ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno dito sa Oriental Mindoro National High School para naman pwede silang humingi pa rin ng tulong o assistance sa mga ahensya ng pamahalaan. Dominic. O yan, so good news ba mga kabayan? Kung good news po, please like our video. Okay, so syempre dito po sa ating mga haters na nandito po sa ating channel, sana malaman rin po ninyo yung mga programa po ng ating gobyerno, hatid po bigay na tulong galing po sa ating mga gobyerno, kasi nga syempre para sa atin na po yung lahat mga kabayan, dapat sana magtulungan tayo. Okay, so ang next sa ating pag-uusapan mga kabayan, meron po tayong sasagutin po na comment doon sa ating last vlog. Yun po related mga kabayan sa mga state visit BBM na pupunta doon sa ibang lugar para po attend po ng business forum, attend po or state visit, at saka para po makapanghikayat po ng mga investors. Hindi niya kasi siguro naintindihan mga kabayan. Ang sabi pa niya na inuubos na daw ang pera ng bayan ni BBM doon po sa mga lipad-lipad niya sa ibang bansa mga kabayan. Paano daw natin ito ma-explain? So mabasa na po natin. Ito po yung comment galing po kay Dorcas Buhat. Sabi niya, ikaw, Ivan, gumising ka naman. Don't worry, ma'am. Matagal na pong gising si Ivan. Ina-analyze ko lang po yung mga nangyari po sa gobyerno natin. Ina-analyze lang po ni Sir Ivan yung mga paninira po na mga anti-Marcos. Okay? Sabi niya, ikaw, Ivan, gumising ka naman. Huwag kang bias. Noon, lagi akong nanonood sa iyo. Pero ngayon, hindi na. Pareho lang kayo ni Mike Abe. Hindi marunong kumilatis. Ang alam niyo lang, BBM, yun pupunta na naman sa Germany. Yes, meron pong state visit si BBM next week sa Germany. I think this coming March 12 mga kabayan, if not mistaken. Sabi niya, inuubos ang pera ng bayan, okay lang sana kung siya lang mag-isa ang umaalis, bit-bit ang mga aliporis niya sa dami o ano. So paano daw natin to ma-explain mga kabayan? Okay, siguro hindi niya alam po yung rason kung bakit may mga bit-bit po si BBM na mga kabinete, mga delegates doon po sa kanyang mga state visit mga kabayan. Siguro hindi niya alam na yung mga kasama po ni BBM, mga mga sekretary ho yun na ibang ahensya. Sekretary po ng NEDA, sa Department of Finance, sa Ekonomiya, at saka marami pang iba. Kasi nga, siyempre, ang kamiting po ni BBM, marami ho yung mga kabayan. Marami siyang kamiting. So, ibig sabihin, kapag marami siyang kinausap po ng mga business leaders, mga investors po sa ibang lugar, hindi naman yan isa lang, dalawa, tatlo. So yung mga tao ni makabayan na mga nasa kumpanya, nagtatanong ho yan kay BBM. So kapag tinatanong po na si BBM tungkol po sa related na sa Department of Finance, sa iba't iba pang mga ahensya makabayan, dapat meron kaagad po na makasagot. So kapag po si BBM lang po ang kumausap doon sa mga investors makabayan, matatagalan po si BBM. Kasi hindi naman po isa lang ang kinakausap ni BBM, marami kasi siya mga kabayan. So maubos po ang 2 araw na state visit po ni BBM doon po sa ibang lugar. Kaya kailangan ito talaga na magdala po ng mga delegates, at siyempre yung mga delegates, meron ho yung mga kasama po na mga staff mga kabayan. At saka para maintindihan natin, gusto ko kasi dito na marinig niyo po ang side po ni BBM para ma-explain niya kung bakit nagdadala siya ng mga delegates mga kabayan. So for more details, let's watch this. When is the next chance we will get to speak to CEOs of top Fortune 100 companies in the period of 2 days? So, whoever we get to talk to, kailangan nandun yung secretary na pwede niyang sagutin, pwede niyang kausapin. These chances they last for 2 days. The window is tapos na. So if you haven't done it in 2 days, you haven't done it. So that's why we try to make sure that whatever comes up, we're ready to process it, we're ready to negotiate. The delegation essentially just consists of the cabinet secretaries, myself, the speaker, and of course the staff that support them. In regards of the plane, kahit naman ilan ang isakay mo yan, pareho lang ibabayad mo. So it doesn't make any difference kung how many people are.
Oh, so ngayon, clear na. Kailangan talaga ni PBBM po na magdala po ng mga sekretaris kasi sila po ay sasagot mga kabayan kung meron man dito mga tanong po, yung mga investors, mga businessman na related po sa kanilang ahensya mga kabayan. Okay, so naintindihan na natin. Kasi nga, di ba, ayon po kay PBBM na even though sila po ito mag-isa or dalawa sila ni Efelisa po, ang sakay po sa airplane, isa pa rin po o the same pa rin po yung bayad niya mga kabayan. Di ba? The same pa rin ho yan. So ngayon, ang DFA, ang Department of Foreign Affairs, nagsalita rin po dito kasi nga, siyempre, sinagot niya makaabayan yung po nga pagbabatikos dito tungkol po sa mga state visit BBM. So for more details, let's watch this. Nanindigan ng Department of Foreign Affairs na malaking tulong ang state at working visits ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapalakas ang pakikipag-ugnayan at pamumuhunan sa Pilipinas ng ibang mga bansa. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Maria Elena Algabre, malaking tulong ang international engagement ni PBBM upang masuportahan ang kanyang development agenda para sa bansa. Kaya naman iginit ng DFA na hindi pagsasayang ng pondo ng gobyerno ang mga foreign trip ng Pangulo. The President international engagements is, of course, in support of his development agenda, security, economic, that will redound to the benefits of our countrymen. And for Germany and the Czech Republic, the visit will focus, as we have said earlier, in strengthening partnership with like-minded countries in Europe, especially the promotion of a rules-based international order. Ito ang tugon ng DFA sa mga bumabatikos at kumukwestiyon sa madalas na pagbiyahe abroad ni PBBM. Sa susunod na linggo, nakatakda muling bumiyaya ang Pangulo para sa isang state at working visit sa Germany at Czech Republic. Pero bago ito, kamakailan lamang ay 2 beses ring bumiyahe ang Pangulo sa Australia. Sa darating na March 12 hanggang 13, nasa Germany si PBBM para sa isang working visit. Habang sa March 14 at 15 naman ay pupunta ito ng Czech Republic para naman sa isang state visit. Layo ng pagbisita ng Pangulo na palakasin ang bilateral relations at kooperasyon ng Pilipinas sa 2 European countries. May mga pipirmahang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Germany pagdating sa pagpapalakas ng maritime sector pero sa bahagi ng komersyo o pagninegosyo. This is more on the commercial side. So it's facilitating the movement of maritime trade. And you know very well that 1/3 of the seafarers around the world are Filipinos. And a robust shipping industry in the Philippines and in worldwide will be good for the employment of seafarers, Filipino seafarers. Samantala, isang kasunduan naman sa Czech Republic ang nakatakda rin pirmahan na sesentro naman sa labor sector. Partikular na rito ang digtas na pagmamigrate, mapangalagaan ng karapatan at kapakanan ng mga Pilipino manggagawa sa kanilang bansa. The Czech Republic has expressed its interest to encourage more Filipinos to participate in the labor market. In fact, they have announced a yearly quota for Filipinos starting this May of 10,000 Filipinos who may enter the Czech Republic for work. Pag-aaralan din ng pamahalaan na magkaroon ng pag-uusap pagdating sa defense. Inaasahan dadalo din ng Pangulo sa Business Forum kasama ang mga kilalang business leaders. Dito i-highlight ng Presidente ang oportunidad ng pamumuhunan ng German at Czech Republic companies sa Pilipinas. O ngayon kay Ma'am Darcos, siguro naintindihan na po natin ma'am, di ba? So, di ba, klaro po yung balita mga kabayan? Kasi nga, magpasalamat nga tayo kay Ma'am, si Ma'am Dorcas nga pala, kay Ma'am Dorcas Buhat. Magpasalamat nga tayo na mayroon po mga set visit PBBM, mayroon siyang maatinan po ng mga business forums, mga leader po doon sa ibang lugar, ma-meet niya mga kabayan. Dapat magpasalamat tayo. Bakit? Kasi nga every time po na mayroon pong state visit PBBM, inimbitahan siya mga kabayan. Invitational ho yan. Hindi naman yan kasi pupunta po si PBBM po doon sa ibang lugar na walang invitation ho yan. So which means kapag mayroong invitation, meron niyang investors mga kabayan. Kinuntak na nila po si PBBM. Ang pagpuntahan po ni PBBM doon po sa business forums, finalization na ho yan mga kabayan. Di ba? I think naintindihan natin yan. Pero dito po kay Ma'am Dorcas, sana maintindihan po natin. Saka ikaw na pong bahala po, mag-explain po doon sa mga kaibigan mo para maintindihan po dito yung mga lakad po ni PBBM para po yan sa ating lahat. Like for example, Ma'am Dorcas,
Di ba, inibitahan ngayon ng Czech Republic si PBBM. Kung maalala ho natin, last December, I think that is November or December ba yun? Di ba, bumisita po sa Pilipinas ang Czech Republic, mga kababayan. Di ba? So ngayon, kapag ang Czech Republic naman po ang mag-imbita kay PBBM, di ba hindi okay na hindi po yan pupuntahan ni PBBM? Diba? So, at sana po maintindihan natin yan. Okay? So, further po sa ating next topic, dito na muna tayo sa, meron pong isang netizen, mga kababayan, si Aling Mare. Naalala ba natin si Aling Mare? Kasi nga, yung mga sinabi po ni Senator Amy Manotoc, doon po sa kanyang explanation kung bakit siya nag-sign kagad po doon sa objection for the sign in contempt kay Kibuloy nung ginawa po ni Robin Hood Padilla, mga kababayan. Kasi sabi niya, magulo daw, hindi maintindihan, so dapat pag-isipan daw muna. So ito po hindi po naintindihan po ni Aling Mare, sumabog, mga kababayan. So for more details, let's watch this. Alam mo, Senator Amy Marcos, yung sinasabi mong alamin muna, palusot nyo na lang yan. Ang katotohanan, alam mo yan na totoo. Alam mo yan na kung bakit pati FBI hinahanap si Kibuloy. Alam mo rin niya ang galawan na iyan ni Kibuloy. Siguro kung hindi ka kumapit kay Duterte, hindi ka kukonsinte sa isang katulad ni Kibuloy. Siguro kung ang kapatid mo ang sinusubaybayan mo. At siguro kung hindi kayo nagkakainitan ni Romualdez, hindi mo iisipin na kumapit sa isang katulad ni Kibuloy. Hindi mo gagawin na kontrahin ang nangyayari at ang gustong mangyari ng Senado na imbestigahan si Kibuloy. Senadora ka. Andyan ka sa Senado. Ang may pakana ng imbestigasyon ay Senado. Ang tanong, bakit nyo kinukontra ang kagustuhan ng mga kasama mo sa Senado? Gayong dapat ipinakikita nyo sa bansang ito na kayong mga senador ay may pagkakaisa, na kayong mga senador ay dapat maging magandang tularan ng mga susunod na senador, na lahat ng katiwalian, lahat ng kriminal ay dapat pinagkakaisahan niyong kastiguhin, pinagkakaisahan niyong imbestigahan, pinagkakaisahan niyong bigyan ng mga opinyon na makatutulong para pagbayarin sa kanilang pinagkasalahan ang mga nagkasalang ito. Pero anong ginawa nyo ni Robin Padilla? Anong ginawa nyo ni Villar? Anong ginawa nyo ni Bongo? Ipinakita nyo lang na kayo mismo sa Senado, kayo mismo ang sumisira ng imahe ng Senado, na ikinawawala ng tiwala ng taong bayan sa mga katulad nyo na umuupo sa Senado. Alam nyo, sa ipinakita nyo yan, nagpakilala talaga kayo. Ipinakilala nyo talaga kayo na hindi kayo karapat dapat na iboto sa mga susunod pang eleksyon. Anong klase kayo na mga leader sa gobyerno? Kayo-kayo nagkukontrahan. Kayo-kayo kumukonsinte sa mga katiwalian. Kayo-kayo nag-aalaga ng mga kriminal. Wow! Pwede ba kayo maging idolo? Ipinipilit nyo ang sarili nyo na gawin kayong idolo, pero nasaan? Nasaan ang pagiging idolo ninyo? Kung ang mga katulad ni Kibuloy na nagkasala sa kapwa mo babae ay kinukonsinti mo. Ang galing. Dapat nga, ikaw ang unang-unang magsasalita eh. Dahil gusto mo nga, mag-tandem pa kayo ni Sara Duterte sa pagka-presidente sa 2028. Nakakahiya naman sa'yo, Miss Amy Marcos. Dahil ang gusto mo lang pala
sa pagkakaupo mo sa Senado ay magproteksyon sa mga kriminal. Ano ang aalamin pa kay Kibuloy? Mismo, mga kasama ni Kibuloy ang nagrereklamo sa kanya. Ano ang sinasabi mo na mga usapan lang? Meron bang mapapag-usapan kung walang nakita? Kung walang narinig? Meron bang pag-uusapan na pupulutin lang ang pag-uusapan? Gagawin lang ang pag-uusapan. Malinaw na sa US ay nagkasala na si Kibuloy. Malinaw na ang ilang mga taga-ibang nasyon na nabiktima ni Kibuloy ay nagsasalita. Malinaw na dito sa bansang Pilipinas ay lumitaw ang mga ebidensya at mga sumbong ng mga biktima ni Kibuloy. Bakit di mo na lang tulungang iharap si Kibuloy? Hindi naman papatayin sa Senado yan. Hindi naman yan sasaktan. Ikaw mismo dapat ang manghikayat. Kayo na mga nakapaligid kay Duterte na naturingan pang mga senador pero nakikinig sa walang papel sa gobyerno. Kayo dapat ang kumbinsi kay Kibuloy na umaten ka, nandun kami, pakikinggan namin ang iyong mga sasabihin. Dadamhin namin kung alin ang dapat naming paniwalaan at hindi kapag ikaw mismo ang humarap sa Senado, Kibuloy. Dapat ganun. Dapat kayo ang kumukumbinse. Kayo ni Robin Padilla, kayo ni Bongo, kayo ni Villar. Dapat kayong apat magkaisa kayo na kumbinsin si Kibuloy. Anong ginagawa niyo sa Senado? Anong power niyo sa Senado kung si Kibuloy ay masasaktan o ikukulong o ano ang kung papatayin? Aba, kayo yung mga nasa Senado. Dapat nga, kayong apat ang unang-unang sumalang sa pagtatanong kay Kibuloy. Pero ano ginawa niyo? Inakalaban niyo ang kapwa niyo senador? Dahil ba si Kibuloy ay napapakinabangan nyo pagdating ng eleksyon? Ganyan na ba talaga kadesperado ang mga utak ninyo na kung mawawala si Kibuloy, wala nang boboto sa inyo na mga kulto? No? Diyan kayo na paupo sa mga ganyang klase ng tao. Kung kaya't kahit na isinisigaw ng taong bayan na arestuhin si Kibuloy, kayo ang kumukontra. Galing niyo talaga. Bilib ako sa inyo. Mga kontrabida kayo sa tama. Mga kontrabida kayo sa karapatan ng tao na makamit ang hustisya sa mga taong nang api sa kanila. Matindi ka, Amy. Instead na kumapit ka sa tama, kumakapit ka sa masama. Ang problema kasi, Aling Mare, hindi ho yan kaya po gagawin po ni Senator Amy Manoto kasi nga natatakot sa dito na baka in the future during po sa election hindi siya makakuha dito ng mga boto galing po sa KOGC. Baka hindi siya suportan po ng mga member po ni Kibuloy, mga kabayan. Diyan kasi siya takot. Ang hindi inisip dito ni Senator Amy Marcos na mas marami pa po yung mga loyalista Maka Marcos versus doon sa mga member po ng KOGC, mga kabayan. Hindi niya inisip yan, di ba? Ang inisip niya dito, siyempre magamit niya si Kibuloy, makakuha siya dito ng mga benepisyo galing kay Kibuloy. Pero ang kawawa kasi dito, yung mga biktima po, na nabiktima po ni Kibuloy, mga kabayan. Hindi niya naisip yan. At saka lalong-lalo na, may papakita ko sa inyo po na isang video, mga kabayan. Ito po'y kuha doon po sa isinagawa po na rally kahapon, doon po sa Liwasang Bonifacio, mga kabayan. Ito po yung si Ka Eric. Muna siya kasing nasabi dito na sa tingin ko, mga kabayan, this is inciting
inciting to sedition. Kasi nga kahit nga dito, yung taong bayan na mag-alasahan mga kabayan, kinukulat nga dito yung PNP, AFP, mga kapulisan o yung mga kasundaluhan na gusto kasi nila na ibaba na daw sa pwesto si BBM at ang papalit si VP Sara mga kabayan. So para po maintindihan nating lahat, let's watch this. Vice President Sara Duterte, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, ang panawagan ng sambayanan for the Vice President to take over as President ay makatarungan, konstitusyonal na sa batas at pinaka-importanteng kailangan. Iyon ang dapat marinig ni Sara Duterte at gano'n na rin ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Yan ang konstitusyonal na paraan upang lutasin itong problema at krisis sa lideratong kinakaharap natin. Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Diba ang pangit po pakinggan mga kabayan? Pero I'm sure ito po ay nakita po ng Senator Amy Manotoc pero no comment sa mga kabayan. Kahit po sa mga ganito po na mga statement na inilabas po ng mga antay ngayon, sana sagutin rin po yan ni Amy Marcos mga kabayan. Sana po kasi nga siya po isang Marcos, kapatid niya si BBM, pero bakit tikom bibig na sa mga kabayan? Takot na takot siya sa kabilang kampo po. Okay, so meron ipapakita sa inyo yung po vlog po ni Mike Abe na kung saan si Ruben Padilla at saka si Cynthia Villar mga kabayan sinabon po ni Mike Abe. So for more details, let's watch this. Grabe po ang mga batikos ng mamamayang Pilipino laban kay Cynthia Villar at Ruben Padilla dito sa kailang hayag na pagsuporta kay Apollo Kibuloy. Lalo na dito kay Ruben Padilla, itong mga ganito sinasabi, hindi ito magustuhan ng tao. Nagagalit na nga sa kanya. Masyado siyang defensive, masyado siyang pro-Kibuloy. Kahit na siya naman inaakusahan pa lang, hindi pa naman guilty yan eh. Ayaw na ayaw talaga niyang iharap or makarating ng Senado. Yan ang gustong palabas eh. Kasi nga, laging dinitiin dyan ni Ruben Padilla, kaibigan ko yan, kasama ko yan. Malaking utang na loob ko dyan. Mabuting tao yan kasi malaki ang utang na loob ko. Yan ang mabigat doon. Kasi senador siya ng Republika ng Pilipinas. Bakit personal? Siya lang ang masaya. Kung bibigyan niya ng proteksyon, paano yung complainant? Ay yung mga complainant may karapatan kahit na subject for pagpapatunayan, pero may karapatang magsalita siya kung ano talaga ang kanilang nangyari sa kanilang buhay. Lalo na yung mga kababaihan at saka yung mga nagamit na mga member. Si Cynthia Villar, ganun din. Masyado niyang idiniin na mabait yan sa aming pamilya. Kaya hindi siya naniniwalang may ganong kaso kasi mabait daw sa kanyang pamilya. Yan ang dahilan kung bakit sila binubugbog ngayon sa social media ng taong bayan. Dalawang senador, si Cynthia Villar, hindi ho bagong senador yan. Veterano, graduating na nga yan. Nakakailang taon na senador yan. Pero yung pala, ganyan pala ang kanyang posisyon. Pagkaibigan niya, kahit may complainant, wala siyang pakaalam sa complainant. Man pa naman ang kababaihan ngayon. Babae siya, may anak siyang babae. Di ba? Ganun ang kanyang paniniwala. So, nasa na yung katarungan doon sa mga posibleng talagang naging biktima. Kung ang pagbabasihan ay utang na loob at saka po kaibigan. So, ang layo. Hindi ho yan ang sinumpaang tungkulin ng mga senador. Dahil sinasabi ng kailang panumpa sa ilalim ng saligang batas, tuto pa rin nila. Tuto pa rin ko ang lahat ng sinasabi ng saang alituntunin ng ating saligang batas. So, ibig sabihin lahat. Pantay-pantay. Walang puproteksyonan dahil kaibigan at utang na loob. Kung hindi ipatupad ang batas, gumawa ng batas para sa lahat, ipatupad ang batas para sa lahat, and aid of legislation ay parte ng trabaho ng senador. And aid of legislation investigation ay parte ng paggawa ng batas. Bahagi at parte rin kung paano para malaman kung naipatutupad o hindi ang mga batas. Yun po yan eh. Yun yung issue dyan eh. Hindi naman po ito ay gagawin dahil may personalan. Hindi naman eh. Si Hontiveros na siyang oposisyon, mabuti nga siya pa nakasilip ng ganito at nagmalasakit para bigyan ng proteksyon ng di umano ay mga biktima na ngayon ay naglabasan, may galing Amerika, may galing ng Ukraine, may galing ng Canada, Singapore at yung iba nandito sa Pilipinas. Kung ang DOJ nakakita ng probable cause kaya nagfile ng kaso, ba't ang Senado naman and aid of legislation
Di ibig sabihin, totoo yung complainant. Yung complainant sa Senado, yung din ang complainant sa DOJ. So, bakit pinagtatakpan at bakit ganyan? Kaya inuulit ko, kaya galit ang mga tao dito sa dalawang senador. At posibleng magalit pa dun sa ibang senador na kakampi kay Kibuloy. Kasi nga napakasama at hindi maganda yung kampihan sa paghahanap ng hustisya. Kung merong karapatan maghanap ng hustisya si Kibuloy, may karapatan din yun, di umano ay kanyang biktima. Yun naman yun eh. Hindi naman pwedeng mayaman lang at ma-influensya at pinagkakautangan ng loob at kaibigan ng mga politiko ang merong karapatan. Hindi ganoon. Anong klaseng gobyerno at anong klaseng mga batas tayo kung ganoon? Hindi po ganoon. Lahat may karapatan. Lahat may karapatang maghanap ng liwanag sa maraming proseso sa korte. Dito naman, kung kinukwestiyon nyo na itong Kongreso, Senado, trabaho ng Senado at Kongreso ang in aid of legislation. Hindi pwedeng, ilang beses ko na sinabi yan, hindi nyo pwedeng pagbawalan sila. Alam nila yon. Alam din ng mga senador. Kaya lang tinututulan nila dahil naiipit na yung kanilang kaibigan at pinagkakautangan ng loob. Yan yun. Anong katarungan meron at anong klaseng mambabatas kung gano'n? Kaya po hindi mo masisi, matatalino ang mga Pilipino dito at sa buong mundo. Malakas ang social media kaya kanilang nasasabi ang kailang saloobin, damdamin at opinyon tungkol sa mga naglutangang mga senador na pumapabor sa inaakusahan. Inaakusahan pa lang, akusado pa lang, hindi pa naman guilty, pero pinagtatanggol na. At ayaw idaan sa tamang proseso. Tingnan natin kung mangyayari yan. Maraming ahensya ng gobyerno dito at sa abroad ang nag-aabang ngayon sa kanya. Kung inyong maipagtanggol sa Senado yan, sa Kongreso, hindi. Ibang laban sa Kongreso. Desidido mga congressman na siya i-contempt at arestuhin. Ang dalawang korte kung saan maipal yung kaso sa Davao at saka dito sa Metro Manila, mag-iisa ng warrant of arrest yan. At ngayon nga, ipinakawala na ng Amerika. Yung warrant of arrest, hindi lang sa FBI, kung hindi pati sa Interpol sa buong mundo. Pwede nang gumalaw ang Interpol. Yun eh. Di ba na mas nakakahiya yung parang pinagtatakpan ng ilang senador sa Pilipinas yung taong hinahanap ng batas dito at sa abroad. Mas nakakahiya yun. Kung binigyan ng pagkakataon na dalawa o isang hearing lang siguro yan. Kung sa unang hearing, humarap na yan, baka tapos na yung isyong yan. Hindi iinit ngayon, uminit ng uminit eh. Tapos nagparally pa ng kanyang mga member na ang style ng mga rally, hindi justice daw, hindi lang justice ang hinahanap eh. Galit na galit sa gobyerno. Pinabababa ang gobyerno, minumura ang gobyerno, sinisisi ang gobyerno sa lahat ng problema. Anong kinalaman lang? Office of the President sa problema niya, at personal na problema niya. Sabi ko nga nung nakaraan pa, bago dumating si Marcos sa Malacanang sa gobyerno, nandiyan na ang problema ni Kibuloy. Bakit niya sisihin si President Marcos sa isong yan? Buti nga, mabait pa siya, hindi siya pumatol sa mga below the belt at masasakit, masasamang paratang ni Kibuloy. At panawagang umalis sa gobyerno until na nananawagan yung mga membro, pinaalis, pinag-resign. Sino naman kayo? Paano naman siya susundin ng Pangulo? At paano naman papayag ang 31.5 milyong bumoto sa kanya na basta lang yung papaalisin? Anong authority meron kayo? Wala. Ba't yung ginagawa yan? Galit kayo dahil naiimbestigahan yung kasamahan nyo. Wala tayong magagawa. Sa batas po, wala akong nakalagay sa ating mga batas na kapag ma-influensya, hindi dapat imbestigahan. Pag may complainant, ibabaliwala. Walang ganun. Basta may complainant, yan ang pinakamatibay na paraan para mag-imbestiga sa kahit na anong opisina ng gobyerno. Kasi complainant mahalaga. Hindi ko naman sinabing lahat ng complainant ay totoo sinasabi. Pero basta may complainant, may dahilan para mag-imbestiga at ipatupad ang batas. Okay, so mga kababayan, naalala ba natin doon po sa aking intro na, di ba sabi ko, mayroon pong taga Mindanao ngayon na ibinulgar niya si Basti Duterte, mga kababayan. Di ba sabi ko, pero hindi siya sa taga Davao, pero part po of Mindanao, mga kababayan. So ipaparinig ko muna sa inyo, pero sana po no na hindi ito maano ni Whitey kasi nga meron siyang ginamit dito ng word, mga kababayan. I think gaganon po yung tenga ni Whitey, mga kababayan. Baka mayelo eh. But anyways, paparinig ko na sa inyo para maintindihan natin. Binanatan niya kasi nga ito tungkol po sa mga sa pagiging related ito doon kay Kibuloy, mga kababayan. Di ba si Kibuloy, muna siyang hinalay po ng mga biktima. Kasi nga sabi niya, yung mga Duterte daw, si Basti, sabi lang nililigpit daw yung mga, alam niya, mga rapists o yung mga drug-addict, mga adik, mga kababayan. Pero ang tanong niya, bakit nandyan pa rin daw itong si Kibuloy, mga kababayan? So for more details, let's hear this. Eto na, mga kababayan ko.
Sabi ng mayor ng Davao na anak ni dating Pangulong Duterte na si Baste, lahat daw kung rapist ka, kung kriminal ka, pinapatay sa Davao. May tanong ko lang, Mayor Baste, bakit buhay pa si Kibuloy? Ha? May tanong ko lang, kung lahat pala ng kriminal sa Davao, kung magnanakaw ka, rapist ka, papatayin ka, adik ka, papatayin ka, bakit si Kibuloy buhay pa? Maitanong ko lang, ha? Kapag kaalyado ninyo, hindi nyo pinapatay. Ha? Pero pag ayaw sa inyo, pinapatay ninyo, hindi nyo nga binibigyan ng certificate of indigency yung mga hindi bumuboto sa inyo eh. Diba? Huwag bias, Mayor, huwag bias. O, sabi mo, pag adik ka, patay ka. Pag rapist ka, patay ka. Bakit si Pastor Kibuloy buhay pa? Sinong maniniwala ngayon sa inyo? Alam niyo mga kaabayan, yan po si Kent Garcia, dati ho yang DDS. So dahil po sa hindi niya nagustuhan po yung ginawa po noon ni PRD, ni Baste, ni Pulong, kaya siya bumaliktad mga kaabayan, dati ho siyang DDS. Okay, so before na mag-jump po sa ating next topic, isatamar natin si Lucrecia Calibuson Ipales. Diyan po si Bella Chu, hi to John Cuan, Marites Hernandez, Flaviana Abila, hi to Melly Guiniso, Helen Zamudio, Regina Oxon, Erika Mapagmahal, Boss Estela, hi to Marilo Ferte from Calgary, Alberta, Canada. Nandiyan po si Rose Guevara, Angelita Holsanger, hi to Joey Teves na nandyan sa Iloilo City. Shout out po natin si Jelen Quezon, nandiyan po si Sheldov Faith from the island of Mindanao, hi to Emergencia Ryungko from Anchorage, Alaska, USA. Siyempre kasama rin po natin si Shannon Reyes, Evelyn Garcia, Connie Rutledge, Ninita Floro, Los Romero, Joselito Santiago, and Ma'am Teresita Tumaliwan. So ipapakita ko sa inyo mga kaabayan yung interview po sa mga kababayan nating OFW, mga citizen po doon sa Australia, kung ano ba ang kailang masasabi dito po sa ating Pangulo kay CPBM. So for more details, let's watch this. Dito kasi sa Australia, pag punta mo dito, you have to start from the bottom. So I graduated from the Philippine Military Academy, pero dito baliwala yun. Walang kanyan, walang weight. Importante kung anong ma-deliver mo sa trabaho. So, ginawa namin, yung life namin dito, okay naman. Merong business, meron akong full-time job, nagko-consulting ako, and I was also doing volunteering. Meron akong advocacy, meron akong gustong baguhin dito. Like, I was advocating for more support for migrants, advocating for more support for small business, and I was not happy with how the council was doing what they were doing to support the migrants and the small businesses. So yung advocacy ko, but you can always you can be an activist and just complain, or you can go inside and make reforms. So that's what I did. So I ran 5 times bago ako nanalo or became councilor, and then I became deputy mayor of the city of Windham. So this is Point Cook, and it's part of the city of Windham. Okay, so then I got into other responsibilities and got some ministerial council for volunteers, and then I received some awards, including the Pamana ng Pilipino Awards. Sa atin, we should be proud of our heritage. Proud na Pilipino tayo. So, itong pagdating naman ng presidente dito, he makes us proud. No? Maraming accomplishment. For example, yung ating nalang growth dito, economic growth, that's 7.6% compared to 4.3% ng Australia. 1.9% sa ibang countries like the US. Malaking bagay yun. Kami, pag umuwi kami, nakikita namin ngayon yung changes. Pumunta ka ng Baguio, ilang oras na lang yung biyahe. Diba? Dati 6 hours yun, ngayon 3 hours na lang. So, merong nakikita na ganyan. So, it's important that people in Australia will continue to be proud as Filipinos, and their children can be proud as Filipinos. It's important for them to do that so that the Philippines can be proud of them as well. Kung ang Filipino overseas ay magiging ambassador para sa Pilipinas, sila ang magsasalita, sila ang magsasabi kung gaano kagaling ang Pilipinas, kung anong mga pluses ng Pilipinas, then
ang image ng Philippines dito sa Australia mag-improve. Ang image ng Pilipinas kung sa ibang bansa ay mag-improve. Nakikita ko naman talaga na merong mga pagbabago. Merong improvement sa ating infrastructure, yung program natin dyan. Ano? So, pagbigyan at tulungan. So, instead of i-oppose at i-criticize, talagang kailangan tayong tumulong para ma-implement yung mga projects na sinasabi nila. So, tungkol kay President Bongbong Marcos, marami siyang magandang mga programa. Importante lang kung paano ma-implement yun. Yung programa ni Presidente tungkol sa infrastructure, maganda yun. Kasi, ang laging magiging comparison ng Pilipino pag nandun overseas. Yung mga taong dumadating dito, nakikita nila na okay lang magbayad ako ng tax kasi nakikita ko sa kalye. Nakikita ko sa mga bagong bridges. Nakikita nila sa infrastructure. So, merong programa ng Presidente ngayon na mag-build better more, di ba? So, yun ang importanteng ma-implement ka para makita ng tao. I have been living here for 33 years. And I started working in 1993, about 2 years after I arrived. So that's 31 years in the business and in working life. Bridge Builders for Australasia started as a charity organization because we thought by us Filipinos being here in Australia, it's easier for us to raise funds, pull our resources together to help Filipinos in the Philippines. So that's why the name is Bridge Builder, because we established that bridge between Australia and the Philippines. So we started helping during calamities, helping with school supplies during school openings, and now we are into the deep well. We help the rural areas who have no access to water by establishing deep wells. But recently, because most of our members are getting on in years, becoming senior citizens, we are focusing now locally with senior citizens, doing activities that will connect them socially. Yeah. Ang bagong Pilipinas for me is a country that is progressive, dynamic, peaceful and safe, with world-class facilities. And for me, a new Philippines is something that we can all be proud of, especially for us who are living overseas. It's a country that we would love to come back and back again. And it is something that is welcoming to foreigners, especially for business people, for tourists. For me, I'm very happy because this will lift the profile of the Philippines and the Filipinos overseas. It will open new doors between the Philippines and Australia, be it in business-wise, be it labor markets. It's just an opening door, and it will also increase our tourism because people will become aware of the Philippines and become aware of its value as a nation. I'm an indigenous person of the northern mountains of the Philippines in the Cordilleras, and I'm a native of the province of Benguet. My hopes for the Marcos administration is for its continued wanting to be part of a global society, a global community. So I hope that President Marcos continues his great partnerships and strategic partnerships, not only with the U.S., but like countries, for example, like Australia, as well as New Zealand as well. So I think being able to immerse the Philippines with a broad range of countries in the global landscape will be beneficial not only for Filipinos in the Philippines, but for Filipinos living abroad as well. For a new Philippines, it would be an inclusive
Philippines. Obviously, that includes the indigenous peoples of the Philippines, right from the north to the south. And it would be a new era that is part of, again, the global community, where we're working in partnership with different countries, whether it be Japan, South Korea, Australia, New Zealand, where we are trying to achieve a mutually beneficial partnership. President Marcos, we were very pleased of your visit to Canberra and addressing Australia's Parliament House for the first time, a historic visit, and it gives hope to the Filipinos not only living in the Philippines, but also to those Filipinos living here in Australia. We hope and pray for the continued success and growth of the Philippines, and as partners between the Philippines and Australia, I'm very excited for the potential and the growth that we're able to establish between these two very magnificent countries. And I wish you all the best, and I hope you enjoy visiting Melbourne for the ASEAN Summit. And I know that you've visited Melbourne before, so I really do hope that you enjoy your time here in Australia, and may there be many more partnerships and strategic alliance between Philippines and Australia. Yan po ang ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Ama sa Langit, ipinagdarasal ko po ngayong araw ang aking pamilya. Sana po ay madalas na lumapit sa iyo ang aking pamilya upang sambahin ka at mapalapit sa iyo. Naway sundin po namin ang iyong mga turo at luwalhatiin ang iyong pangalan sa aming buhay. Naway huwag mo pong hayaang sakupin ng takot at kalungkutan ang aming mga puso kapag dumating ang mga problema at karamdaman sa aking pamilya. Sa halip po, bigyan mo po kami ng pananampalataya at lakas upang harapin ang mga ito. O Panginoon, bantayan mo po ang aking pamilya. Pangunahan ang kanilang buhay at samahan sila. Idinadalangin ko po ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Tulong-tulong